umaga po sa lahat ng ating mga sumusubabay sa ating programang Managed Life Radio, maging sa ating mga estudyante sa The Late Start Investor Class. Magandang umaga po. Maging sa mga nag-aaral sa Think and Grow Rich at ibang programang meron tayo sa Managed Life and Associates. Nais ko po kayong batiin once again ng magandang umaga. So umagang ito po ay mag-aaral tayo sa ilang principles about self-discipline. No? The key to getting all you want is discipline. Without discipline po, without the discipline of paying constant daily attention, we take things for granted. Seryosuhin natin ang buhay. Kasi ang life po is not a practice session. No? It's life itself. No? Walang practice dito. Hindi po ito drama na kailangan mo pang mag-practice para sa buhay. Kaya napakahalaga po ng disiplina sa araw-araw. No? Sabi nga nila na ang buhay daw ay parang nasa entablado ka. Sa palagay ko po, hindi lang ganun eh. Kasi sa entablado, nagpa-practice yan bago tumayo sa entablado. Kaya sa atin po, walang practice session dito. Lahat po is actual po ang buhay. Kaya wag po nating sayangin. No? Have the discipline of life. Kasi sa bawat discipline po na ating ginagawa, sa effort na ating binibigay, there is a multiple rewards na atin pong matatanggap. That's one of life's great arrangement, no? Kung meron kang itinanim, expected natin na meron tayong aanihin. Now, kung titingnan natin itong mga bagay na ito, atin pong mapapansin na it's just a principle of sowing and reaping, cause and effect, action and reaction. Ito po yun, paulit-ulit. With regards to discipline po, ganun po yun. No? Sa bawat discipline na effort natin, mayroong multiple rewards. Sa discipline natin ng pagsusulat ng card para sa ating mga kaibigan, nagkakaroon tayo ng mga bagong kaibigan. Sa bawat disiplina ng pagbabayad ng utang sa mas maagang panahon din, hindi tayo mahihirapan. No? So, develop the attitude of discipline. Didisiplina natin yung pagdating ng maaga sa appointed time. No? Kung meron tayong mga appointments, huwag nating sayangin yung panahon. Gamitin natin ang ating oras sa tamang panahon. Huwag nating sayangin ito. Learn to pay attention. O, isa yan sa mga discipline na kailangan bigyang pansin. Pagbabayad ng buwis, pagbabayad sa sarili natin. Halimbawa, savings and investment, isa yan sa mga pamamaraan ng pagbabayad sa sarili natin. Kung hindi natin yung gawing habit, anong mangyayari? Bagsak po tayo niyan sa ating buhay. So learn the discipline of having regular meetings with your associates, your spouse, your child, or your parent. No? Learn the discipline of learning all you can learn, of teaching all you can teach, of reading all you can read. So develop this kind of attitude or habits or discipline. Kasi ang bawat disiplina pong ating nilalagay sa ating sarili, tayo lang din po ang nakikinabang yan. Kasi kung ganito po yan, ang habit po natin ay hindi maganda, nakakasama sa ating katawan, what will you expect? No, the result, no? Kung ang habit natin, kain lang ng kain, walang exercises, walang diet, high blood ang resulta niyan, kaibigan. No? Resulta na yan, maaring mapaaga yung pag-uwi mo doon sa kabilang dako, no? Kaya kailangan talaga ng disiplina. Tandaan natin na sa bawat disiplina mayroong reward. Sinabi ko na po kanina, no? Sa bawat librong binabasa, bagong kaalaman. Sa bawat success, mayroong bagong ambisyon. Sa bawat challenges, mayroong bagong pagkaunawa. Sa bawat failure, mayroong bagong determinasyon. So life is like that, no? Even the bad experiences of life provide their own special contribution. But a word of caution here to those who neglect the need for care and attention to life's disciplines, everything has its price. There is always a price for what is happening or what you want to happen in your life. Kung gusto mo ng pagbabago din, kailangan magkaroon tayo ng discipline sa ngayon because you cannot change your direction, no? Unless you change, you cannot change your destination unless you change your direction today. Because your destination is in the future, but your direction, you can change it today. Kailangan lang baguhin natin yung direction natin, no? Everything affects everything else. Neglect discipline and there will be a price to pay. All things of value can be taken for granted with the passing of time. Kaya kung meron mang mga panahon na sinasayang natin yung mga practices dapat, yung practice, yung discipline of savings, discipline of investment, kung sasayangin natin yung mga pagkakataong yan, nako, tayo lang din po mamumulubi sa bandang huli. So the most valuable form of discipline is the one that you impose upon yourself. It's not the discipline imposed by other people, it's the one you impose on yourself.
Don't wait for the things to deteriorate so drastically that someone else must impose discipline in your life. What do I mean with this? The doctor will impose a discipline in your life if you will not take care of yourself. Anong ibig sabihin yan? Kung halimbawa, magkasakit tayo, o sino ngayon ang lalagay ng discipline? Ang doktor, huwag kang kumain ng ganito, ganyan. Bakit hindi tayo ang mag-umpisa na mag-impose ng discipline sa sarili natin? Nang sa ganun, hindi na tayo mag-aantay na may iba pa na magtuturo o magsasabi sa atin kung paano alagaan itong katawan natin, because we are the boss on ourselves. If we cannot be the boss of ourselves, someone else will be. Kung hindi tayo maging boss sa sarili natin, may iilan na maging boss para sa atin. Kaya kung hindi tayo mag-iingat, nako, ang mangyayari po niyan. Kung hindi tayo magkakaroon ng disiplina, may iilan talaga na magiging boss para sa atin. Pipilitin ka na gigising ka ng maaga, pipilitin ka na mag-isip, pipilitin ka na pupunta sa o inumin ang gamot na ito, pipilitin. Maraming bagay, no? Your life, my life, the life of each one of us is going to serve as either a warning or an example. A warning to the consequences of neglect, self-pity, lack of direction and ambition, or an example of talent to put use of discipline self-imposed and of objectives clearly perceived and intensely pursued. So you can be a warning or an example, no? Kung halimbawa pababayaan natin yung sarili natin, then we can be a warning of consequences of neglect, self-pity and lack of direction and ambition. Pero kung magkaroon tayo ng disiplina, then we can be an example the example of talent to put use, no? Yung mga disiplina ating self-impose natin sa ating sarili. Itong mga bagay nito, ayaw kong maging warning sa ilan. O, tingnan mo yun si OG, nagkasakit dahil sa ganito, ganyan. It's a warning for us, no? But if you will be an example, tingnan mo siya, di ba? Ganito ang nangyari sa kanya because he's doing the great things. Now, I want to discipline now, no? I don't want to discipline later. And I will have the regrets, no? Dalawang klaseng pain po yan, no? The pain of discipline now o the pain of regrets later. Ikaw po ang mamimili. Ano pong pipiliin ninyo? Yung pain of discipline or pain of regrets? Yung regrets ay nasa huli yun, no? Nasa huli ang pagsisisi. You will just regret what happened to your life. And the pain of regret is much painful than the pain of discipline. Kaya sa ngayon po, exercise na, no? Pagkagising sa umaga, start to pray. Start to talk to the Lord. No, that's the time that you can have your spiritual work. And at the same time, you have your body work, which is exercises, walking, or such kinds. Marami tayong pwedeng magawa, no? Disiplina ng pagsisaving pagdating ng sahod. O kahit makapulot na ng pera din, develop the habit of savings. Huwag nang antayin na sa bandang huli, nag-retire tayo, doon ka na magsisisi, bakit hindi ako nag-save? Bakit hindi ako nag-invest? Yan na, sa dulo lang po, doon ka na problema kasi sa huli, doon ka na magsisisi. Kasi napansin mong pabagsak na yung buhay mo. Pabagsak na dahil walang disiplina ginawa. Pagsisisi na tuloy. Kaya, develop a discipline. No? Ngayon, maaaring painful yung disiplina ating gagawin. Bakit po painful? Kasi kailangan mo talagang magpagod, kailangan mong gumawa ng bagay na minsan against dun sa kalooban mo. Pero dahil inimpose natin sa sarili natin, mapipilitan tayong gawin ito. Pero ang rewards po niyan ay maganda sa dulo. Halimbawa na lang po, kung gawin nating habit ang pagsisave ng kahit 2,000 pesos every month, 2,000 pesos every month, pagdating ng 10 taon po, ano po ang maging resulta niyan? Kung ito po ay magkakaroon ng earnings sa atin, probably ng 15% per annum, who knows? Milyonaryo ka na. After 10 years, 2,000 lang yan, di ba? Now, if it is compounding interest, ha? Now, develop always the attitude of savings. Develop the attitude of investment. Develop the attitude that really helps you. Develop the discipline that is necessary for your own growth. Para po yan sa para rin po yan sa ating kapakinabangan. No? Hindi ito para sa ibang tao ang disiplinang ibinibigay natin. Kaya tandaan po palagi, develop the attitude of discipline. This is OG Solitario challenging you. Don't just survive, but also thrive. Rich for managed life. Hanggang sa muli, paalam at God bless po sa ating lahat.